Hello guys! Good morning, good afternoon, good evening. This is RJYC Vlog. So, ito na. Meron na namin tayong bibirahin dito. May bibirahin na naman tayong tutulog-tulog sa pansitan at walang iba kundi ang inyong presidenteng bangag. So, ito. Anyway guys, every time I do my vlogging, I'm in the car. I'm driving because this is the only time I can do this nang wala akong ibang ginagawa. Anyways, I'll try my best to like give more time. Anyway, so yun nga. Etong presidenteng bangag is pumabor siya dun sa dun sa zero subsidy ng PhilHealth. Pumabor siya kasi pumabor siya dahil ano bang ginawa niya? Wala siyang nalalaman. Wala siyang alam sa nangyayari sa PhilHealth, kaya pinaboran niya. Pinaboran niya yung ating zero subsidy sa PhilHealth. So for the meantime, yung mga ooperahan sa puso, wag muna magpa-opera. Yung mga may cancer, wag muna magpa-chemo at kung ano-ano pa. Ganun ba yun? Ganun ba ibig sabihin nun, ha? Bangag na presidente? Anyways, dapat pag ganyan na sabi kasi nitong si Grace po na nakakapo. Ayoko na nga magmura kasi maaga pa eh. Anyways, so yun nga. Sabing ganon is pinaparusahan daw yun. Parusa daw yun. Lesson daw yun sa mga PhilHealth. Hindi ba dapat ang parusahan nila dyan yung mga empleyado nila? At hindi yung mga tao ang kailangan nilang parusahan? Bakit yung mga beneficiaries ng PhilHealth ang paparusahan at kailangan mag-suffer, di ba? That's not fair. It's really not fair na ganyan ang decision nila. And then, now what? For the meantime, you guys are not allowed to get sick on 2025. Like, hindi kayo pwedeng magkasakit. Yan na nga lang merong subsidy ng PhilHealth. Nahihirapan pa kayong kumuha at pumila at kunin yung mga benefits na kailangan para sa inyo. 'Di ba? So, bakit ganon? Bakit ganon ang naging desisyon nitong Pangulo ng Pilipinas? Ano yan? Dahil mulala siya at hindi niya alam yung mga pinagsasabi niya, sinang-ayunan na lang niya. Ganon siya ka, boplax. Anyways, I hope na merong makipaglaban para dyan sa PhilHealth subsidy zero na yan na ginawa nila. Sana merong makipaglaban at ipaglaban yung karapatan ng mga Pilipino for that. You know what? I feel really bad for Filipinos na nahihirapan na nga sila na merong subsidy. Nahihirapan na nga silang pumila para makakuha ng benefits kapag may sakit sa pamilya nila. Tapos ngayon i-zero mo pa. Ano ba yan? Ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Alam nyo ba, sobrang hayagan talaga itong mga panggagago talaga ng mga opisyales ng Pilipinas sa mga tao sa Pilipinas eh. Sobrang hayagan. Isipin mo 26 billion sa akap. Importante ba yung akap na yan? Akap na para saan? Para pang ayuda sa mga pangsuhol sa sa darating na eleksyon. Tanga-tanga talaga nitong si Itong si Tambaloslos eh. Siya talaga ang pasimuno sa lahat ng kasamaan dyan when it comes to money matters eh. Kasi ito namang Pangulo ng Pilipinas, sinahayaan niya dahil nga inutil nga, di ba? Wala na tayong aasahan dyan, to be honest, dahil wala siyang say eh. Ang Pangulo ng Pilipinas ngayon ay yung si Tambanakaw at saka yung asawa niyang si Lisa Tanas. Yan talaga ang Pangulo ng Pilipinas ngayon eh. Kaya wala silang magawa sa mga kalukuhang ginagawa nitong si Tambanakaw na wala na lang ginawa every day of his life kundi dumekwat ng pera ng taong bayan. So ano pa bang magagawa natin, di ba? Right? Anyways, ipatuloy niyo pa rin ipaglaban niya na sana may makipaglaban nga at ipasok to sa
sa Supreme Court. I think I've heard na meron namang mga ilang senators na inilapit not sa Senado, sa Supreme Court itong mga nangyari na to, kasi illegal talaga yung ginawa nila eh. It's against the Constitution, you know. Dapat mas malaki ang budget na binibigay sa edukasyon at sa health. Priority ang health and education. Hindi priority ang ayuda, hindi rin priority ang DPWH. Alam nyo ba mga ka-friendship ko, alam nyo ba na hindi alam ng DPWH bakit dinagdagan yung budget nila? Kahit sila nagulat na bakit may dagdag yung budget ng DPWH ng ilang bilyon. At madami pang mga nadagdagan, samantalang ang dami ding binawasan. Tapos ito pa nakakatawa ha. Atong si Tambaluslos, Tambanakaw, kunyari, dinagdagan niya ng 200 pesos every day yung allowance ng mga AFP. Pero ito nakakatawa. Binawasan naman niya ng 18 billion yung para sa modernization ng ng AFP. So ano yun? Bibigyan kita ng piso pero nanakawan kita ng 1,000, ganon? Kaloka talaga tong si Tambanaka. Wala talaga akong masabi sa grabe talagang kagapalan nito sa salapi. Sobra talagang garapal sa salapi itong Tambanakaw na to. Hindi ko alam bakit nabubuhay pa tong taong to. Dapat to nilalaman na to ng lupa eh, sa sobrang kasamaan ng isip at puso niya eh. Anyways, alam nyo ba guys, kung walang lalaban talaga sa mga karapatan nyo dyan, walang mangyayari. Wala talaga mangyayari kung hindi magsasalita ang bawat isa sa inyo dyan. Pero ganun pa man, okay din na ilagay sa legal. At sana matapos na, magkaroon na ng resulta ang midterm election. I am repeating guys, sa mga boboto dyan sa Pilipinas, sa midterm election for senators and whatsoever, kung ano pa man yung iboboto nyo dyan, please, iboto nyo straight yung PDP laban, yung mga in-endorso ni PRRD. Kasi malamang yan, lahat ng ini-endorso ni PRRD ay kaparehas ng kanyang pag-iisip at puso na may malasakit sa taong bayan. Iluklok nyo yung totoong may malasakit sa taong bayan. Kesa yung mga iluluklok nyo yung mga hayok sa salapi at kapangyarihan na kapag nakaupo na sila, nakalimutan na nila yung mga pinangako nila sa taong bayan. Maging matalino tayo, okay? Maging matalino tayo, kayong mga botante dyan. Maging matalino kayo na hindi na dapat uli mapaupo yung mga mukhang pera at mga magnanakaw dyan sa Senado at sa Kongreso. Maging matalino kayo dahil nakasalalay sa inyo kung anong mangyayaring sa kinabukasan ng inyong mga anak, okay? And also, maging mapagmatsyag din kayo at wag tayong laging nakikipag-away. Though sometimes I do that with the people who give negative comments sa mga post ko in my Facebook account. Actually guys, please follow as well my Facebook account. Nagpo-post din ako doon ng ating pakikipaglaban sa ating bayan at pagkondena sa mga masasamang katulad ni Lisa Tanas, Tambanakaw at ang bangag sa gobyerno ng Pilipinas. Sa akin pong Facebook account is can be RJYC Vlog. Okay? Again, thank you guys for listening, and then marami pa tayong kailangang i-discuss dito na hindi na talaga nakakabuti sa bansang Pilipinas. Kaya maging vigilante tayo at maging mapagmatsyag at huwag tayong magpapauto sa mga taong bibigyan lang kayo ng ayuda. Dahil ang ayuda, like pang samantala lang yan pang isahang bagsak lang yan hindi naman palagi yan Dapat ang ibigay sa Pilipinas ay yung karapatang makapagtrabaho ng maayos at mabigyan ng sahod na nararapat dahil sa trabahong ginawa nyo, diba? Hindi yung ganyan na bibigyan lang kayo ng ayuda tapos after nga tinuturuan kayong mga Pilipino maging tamad at umasa sa puro ayuda na lang. Alam nyo namang hindi na magtatagal si Martin dyan.
hindi na yan siya magtatagal. So, ano mangyayari pag wala ng ayuda? So, nasanay na kayo sa ayuda, magagalit na naman kayo sa gobyerno. Hindi ganun. Dapat maging matalino tayo na hindi dapat dinadaan lahat sa puro ayuda. Kailangan din naman natin na maging patas sa mga taong nagtatrabaho din. Huwag nating samantalahin lang yung ayuda. Pero I'm telling you guys, the ayuda that this tambalos-los will give you, take it. That's your money. What I meant is, kapag kaano na, huwag nyo pa rin iboto yung mga generales na yan. Kasi, ayuda lang ang binibili nila dyan ay yung boto nyo. Pero wag nyong ibili ang inyong prinsipyo at dignidad. Okay? Thank you guys. I'll come back later. Again, this is RJYC Vlog. God bless. Bye.